Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang family fantasy movie na tinatawag na The Odd Life of Timothy Green. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Tirso Alingal, Celia Alacri, Lacno Family, Alwin Correag, and Tabulaw Family. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang kwento ay nagsisimula kay Cindy at sa kanyang asawang si Jim na nakikipag-usap sa isang tagapayo tungkol sa isang hindi kapani-paniwalang karanasan. Dito nila ibinahagi ang kakaibang kwento ni Timothy Green. Ilang sandali pa lang ang nakalipas nang sabihin ng doktor sa kanila na hindi na sila kailanman maaaring magkaanak. Labis silang nabigla at nalungkot, hindi nila matanggap ang kanilang narinig. Pagbalik sa bahay, sinubukan ni Jim at Cindy na gawing abala ang kanilang mga sarili para hindi nila masyadong isipin ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Marami silang ginawa upang makamove on, pero hindi nila maalis sa isipan ang katotohanan. Isang gabi, sinabi ni Jim kay Cindy, "Kalilimutan na natin ang lahat at tanggapin na hindi na tayo magkakaanak." Sa una, hindi ito gusto ni Cindy, pero kalaunan ay pumayag din siya. Habang pinag-uusapan nila ito, naisip nilang kung sakaling nagkaroon sila ng anak, ano kaya ang magiging katangian nito? Kumuha sila ng papel at isinulat ang mga katangiang gusto nila sa kanilang magiging anak, magandang lalaki na gaya ni Cindy, palabiro, mabait, at marami pang iba. Sinulat nila ang lahat, at kahit sandali lang, nakaramdam sila ng kaunting saya. Pagkatapos, inilagay nila ang papel sa isang kahoy na kahon at ibinaon ito sa kanilang hardin. Ngunit ng gabing iyon, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, at lumakas ang hangin hanggang sa bumukas ang kanilang pintuan. Bumangon si Jim para isara ito, ngunit may kakaiba siyang naramdaman, parang may pumasok sa bahay, marahil isang magnanakaw o isang hindi kilalang tao. Sumama si Cindy sa kanya upang hanapin ang misteryosong presensya. Maya-maya, may narinig silang musika mula sa isang kwarto. Sinundan nila ang tunog, at sa kanilang pagpasok, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, isang batang lalaki, nasa edad 7 hanggang 8 taong gulang, ang nakatayo sa harapan nila. Labis silang nagulat na makakita ng isang batang hindi nila kilala sa loob ng kanilang bahay sa ganoong oras. Sa una, inisip ni Jim at Cindy na baka naglayas ito matapos magalit sa kanyang mga magulang. Ngunit nang ipakilala ng bata ang kanyang sarili bilang si Timothy, mas lalo silang nagulat. Ito mismo ang pangalang pinili nila para sa kanilang hinaharap na anak. Sa sumunod na eksena, dinala ni Cindy si Timothy sa banyo upang maligo dahil puno ito ng putik. Samantala, tinawagan naman ni Jim ang kanyang kaibigang nagtatrabaho sa pulisya. Habang pinaliliguan si Timothy, may napansin si Cindy na labis niyang ikinagulat, may mga dahon si Timothy sa kanyang mga binti, na parang bahagi ng kanyang katawan. Samantala, napansin ni Jim na parang nagalaw ang lupa sa kanilang hardin, eksaktong sa lugar kung saan nila ibinaon ang kahoy na kahon. Bigla niyang naisip na maaaring si Timothy mismo ang lumabas mula sa kaong iyon, na parang isang mahiwagang regalo mula sa kalawakan. Habang pinag-uusapan nila ito, biglang dumating ang pulis. Mabilis na nagsinungaling si Jim, sinabing isa lang itong hindi pagkakaunawaan at walang sino mang pumasok sa kanilang bahay. Pinaniwalaan naman ito ng mga pulis at umalis na. Makalipas ang ilang sandali, nagdesisyon sina Jim at Cindy, mula ngayon, si Timothy na ang kanilang anak, at mananatili ito sa kanila magpakailanman. Sa unang pagkakataon, tinawag sila ni Timothy na Mom at Dad. Nang marinig ito, labis silang naantig dahil matagal nilang hinintay ang sandaling ito. Kinabukasan, dumating bigla ang kamag-anak ni Cindy na si Brenda. Agad namang naghanda sina Jim at Cindy. Maya-maya, dumating na rin ang iba pang kamag-anak para sa isang picnic. Masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain, naglaro, at nagbonding bilang isang pamilya. Pero habang tumatagal, napansin ng ilan na may kakaiba kay Timothy, kaya nagsimula silang magbigay ng kung ano-anong payo sa kanya. Biglang lumiwanag ang araw, ipinikit ni Timothy ang kanyang mga mata, iniunat ang kanyang mga braso, at ninamnam ang init ng sikat ng araw. Lahat ng tao ay napatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, may isang matamis na batang babae na dumating sakay ng bisikleta. Napako ang tingin ni Timothy sa kanya, tila may kakaibang koneksyon siyang nararamdaman. Biglang may tumamang bola sa ulo ni Timothy. Agad na lumapit sina Cindy at Jim upang tingnan siya.
Dinala ni Cindy si Timothy sa kanyang greenhouse, kung saan sinubukan ng may-ari na putulin ang mga dahon sa kanyang mga binti. Pero nang subukan niyang gupitin ito, biglang nabali ang gunting. Ngumiti lang si Timothy, tila wala siyang pakialam. Kinabukasan, unang araw ni Timothy sa paaralan. Halos hindi mapakali sina Jim at Cindy, nag-aalala kung magiging maayos ang lahat. Pero sinigurado ni Timothy sa kanila na kaya niyang alagaan ang sarili. Mabilis siyang pumasok sa loob ng paaralan. Maya-maya, nakatanggap ng tawag sina Jim at Cindy mula sa paaralan, kaya dali-dali silang nagpunta roon. Pagdating nila, tumambad sa kanila ang mukha ni Timothy na puno ng juice, tubig, at kung ano-ano pang likido. Napag-alaman nilang ilang pasaway na bata ang nanloko sa kanya. Ngunit sa halip na magalit, nanatili lang si Timothy na kalmado. Matapos siyang kulitin ng mga magulang niya, sa wakas, sinabi rin ni Timothy kung sino ang may gawa noon. Sa sumunod na eksena, pumunta silang lahat sa bahay ng mga magulang ng mga batang nangbuli kay Timothy. Bilang isang responsableng ama, diretsahang kinausap ni Jim ang mga bata. Sa huli, inamin ng dalawa ang kanilang kasalanan. Humingi ng tawad ang kanilang ina at inimbitahan si Timothy sa isang birthday party. Nang marinig ito, labis na natuwa at na-excite si Timothy. Sa party, masaya siyang tumalon sa swimming pool. Ngunit bigla niyang nakita ang batang babae na nakita niya noon, si Johnny. Mas lalo siyang natuwa at tila hindi na siya mapakali sa excitement. Subalit, nakalimutan niyang hindi pala siya marunong lumangoy. Habang nagpapanik siya sa ilalim ng tubig, napansin ni Johnny na may mali. Agad siyang lumundag sa pool para sagipin si Timothy. Sinubukan niyang tingnan ang mga dahon sa binti nito, pero sa sobrang kaba ni Timothy, hindi sinasadyang tamaan niya ng malakas ang ulo ni Johnny bilang depensa. Sa huli, lumitaw silang dalawa sa ibabaw ng tubig. Matapos ang party, tinanong ni Cindy at Jim si Timothy tungkol sa kanyang naging karanasan. Pinayuhan din nila siya na lumayo kay Johnny. Ngunit sa sumunod na eksena, makikita si Johnny na mabilis na humahabol kay Timothy. Pinahinto niya ito at sinabing nakita niya ang mga dahon sa binti nito. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang peklat sa kanyang balikat, isang bakas ng operasyon na kulay pula. Dahil dito, nagkaroon sila ng koneksyon at nagsimulang maging magkaibigan. Habang tumatakbo ang mga araw, makikita si Timothy at Johnny na magkasamang nakasakay sa isang bisikleta. Nakita ito ni Cindy mula sa bintana at agad na nagulat. Mabilis niyang tinawagan si Jim at sinabing kailangan niya itong makita. Nagsimula silang mag-alala dahil napakabata pa ni Timothy. Nagpaalam si Johnny kay Timothy at umalis, habang si Timothy naman ay labis na natuwa. Pero sa sandaling iyon, may nangyari na namang kakaiba, isang dahon mula sa kanyang binti ang nalaglag. Maingat niya itong pinulot at itinago. Sa susunod na eksena, kinausap ni na Jim at Cindy si Timothy at pagkatapos ay dinala siya sa ospital. Ang totoo, malubha na ang sakit ng tiyuhin ni Cindy na si Uncle Bob, kaya bumisita sila upang makita ito. Lumabas muna ang lahat, pero hiniling ni Uncle Bob na manatili si Timothy. Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap at nagbonding ng husto. Habang magkasama sila, isa pang dahon mula sa binti ni Timothy ang nalaglag. Dito mas naging malinaw na tuwing may malalim siyang koneksyon sa isang tao, may daong nalalaglag mula sa kanyang katawan. Sa sumunod na eksena, ipinasok ni na Jim at Cindy si Timothy sa isang football club. Ngunit nahirapan siyang tamaan ang bola, at maging ang simpleng pagtakbo ay tila hindi niya magawa ng maayos. Kahit pag-uwi sa bahay, patuloy siyang nagsanay kasama ang kanyang ama. Sinikap ni Jim na tulungan siyang maging mas malakas. Isang araw, pumunta si Jim sa kanyang trabaho upang makipag-usap sa kanyang boss tungkol sa mahahalagang bagay. Ngunit nagulat siya sa napag-alaman, balak nang tanggalin ang ilang empleyado at isara ang kanilang pabrika ng lapis. Labis itong ikinalungkot ni Jim. Nang makita ito ni na Cindy at Timothy, sinubukan nilang pasayahin si Jim at nagbonding silang tatlo. Doon, ibinahagi ni Timothy ang isang ideya sa kanyang ama, gumawa ng bagong klase ng lapis. Sa una, nag-alinlangan si Jim, pero kalaunan ay pumayag din siya. Buong magdamag silang nagtrabaho ni Cindy upang makabuo ng bagong disenyo ng lapis. Samantala, nagsimulang turuan ni Johnny si Timothy kung paano mag-birthday gamit ang mga dahon. Kinabukasan, isinama ni Cindy si Timothy sa kanyang trabaho, isang napakalaking at marangyang mansyon. Ngunit ang may-ari nito ay mayabang at walang pakialam sa iba. Sa loob, lahat ay humahanga sa isang napakahalagang painting. Biglang sinabi ni Timothy na kaya niyang gumawa ng katulad nito.
Nang iguhit niya ito, namangha ang lahat sa kanyang talento. Pero hindi natuwa si Cindy sa ilang masasakit na salita mula sa may-ari ng bahay. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at diretsahang ipinakita ang kanyang pagkainis. Dahil dito, nagalit ang may-ari at agad na tinanggal si Cindy sa kanyang trabaho. Matapos nito, pumunta si Timothy sa pabrika ng kanyang ama. Doon, ipinresente ni Jim ang kanyang ideya sa boss, paggamit ng dahon sa paggawa ng lapis. Ipinakita niya ang kanyang mga ginawang sample at inilagay ang mga ito sa mesa. Pero sa halip na makinig, hindi siya pinansin ng kanyang boss. Sa sumunod na eksena, isang football match ang naganap. Kasama si Timothy sa koponan, ngunit bilang extra player lamang, at bilang tagadala ng tubig. Habang nanonood sina Jim at Cindy ng laban, nagsimulang maisip ni Jim na hindi naging mabuting ama ang kanyang sariling tatay. Samantala, lalo pang lumalalim ang pagkakaibigan nina Timothy at Johnny. Dahil dito, nagsimulang magduda si Cindy kay Johnny kaya pinigilan niya ito sa gitna ng daan upang makausap. Pero doon niya napagtanto na isa talaga itong mabuting bata. Nagpatuloy sina Timothy at Johnny sa paggawa ng isang napakagandang obra gamit ang mga dahon sa kagubatan, parang itinayo nila ang sarili nilang munting mundo. Napahanga si Cindy rito at mas lalo niyang nagustuhan si Johnny. Sa sumunod na bahagi ng pelikula, nagkaroon ng isa pang social match. Magkasamang nanonood sina Cindy at ang kanyang kapatid. Si Timothy ay waterboy pa rin, habang patuloy namang pinupuri ng kapatid ni Cindy ang sarili niyang mga anak. Tahimik lang na nakikinig si Cindy, ngunit hindi niya naiwasang mayrita. Sa wakas, nagsalita siya at sinabi niyang si Timothy ay napakatalino at may talento rin. Makalipas ang ilang sandali, dumalo ang buong pamilya sa isang family concert. Nagpakitang gilas ang mga anak ng kapatid ni Cindy at talaga namang napahanga ang lahat. Dahil dito, pinilit nilang mag-perform din si Timothy. Wala siyang masyadong alam sa musika, pero sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya. Sa huli, sumama sina Jim at Cindy sa kanya sa entablado at nagbigay sila ng isang kamangha-manghang pagtatanghal na labis na ikinatuwa ng lahat. Sa isa pang laban, unti-unting nalalaglag ang mga dahon ni Timothy. Ngunit sa pagkakataong ito, may malaking pagbabago, makakalaro na siya. Sa simula, ayaw siyang isali ng coach, pero dahil may isang nasaktang manlalaro, nabigyan siya ng pagkakataon. Mahusay niyang nilero ang laban at namangha ang lahat. Nandoon din si Johnny upang suportahan siya. Ngunit sa huling sandali, nagkamali si Timothy, na-score niya ang bola sa sarili nilang goal. Pag-uwi, nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Jim at Cindy. Dahil sa tensyon, lumapit si Timothy upang pakalmayan sila. Sa susunod na eksena, nasa isang party ang lahat, kasama si Johnny. Lumabas sina Timothy at Johnny para mag-usap. Sinundan sila nina Jim at Cindy at napansin nilang tila may mahalagang pinag-uusapan ang dalawa. Ilang saglit pa, bumalik si Timothy at mahigpit siyang niyakap ni Johnny bago ito umalis. Nang tanungin siya nina Jim at Cindy kung ano ang nangyari, mahinahon niyang sinabi, "Pinakawalan ko na siya." May isang lihim sa likod nito, at malapit na itong mabunyag. Sa isang malaking pagpupulong kung saan naroon ang mga may-ari ng pabrika ng lapis, pinag-usapan nila ang pagsasara ng pabrika. Malungkot na ibinalita ng may-ari ang desisyong ito, ngunit biglang may anunsyo, hindi na pala ito magsasara. Kinuha ng may-ari ang isang lapis mula sa kanyang bulsa, ang espesyal na lapis na gawa sa dahon, na pinaghirapan nina Jim at Cindy. Inihayag niya na ito ang magiging bagong produkto ng pabrika, na makakalikasan at hindi na kailangang pumutol ng puno. Labis ang tuwa ng lahat, lalo na nina Jim, Cindy, at Timothy. Pero biglang sinabi ng may-ari na ang nakatuklas ng ideyang ito ay ang kanyang anak, ang boss ni Jim. Nagulat sina Jim at Cindy, dahil malinaw na sila ang tunay na nagtrabaho para dito, pero iba ang nabigyan ng kredito. Sa galit, umakyat si Timothy sa entablado at ipinagtanggol ang kanyang mga magulang. Sa una, walang naniwala sa kanya. Pero biglang tumayo ang may-ari ng marangyang mansyon at nagsimulang magtanong kay Timothy. Dahil dito, napilitan siyang ibunyag ang kanyang lihim, ipinakita niya ang huling dahon sa kanyang paa. Sa wakas, naniwala ang lahat sa kanyang sinasabi. Pauwi na sina Jim, Cindy, at Timothy nang tanungin siya ni Cindy tungkol sa kanyang natitirang dahon. Tahimik lang siyang sumagot, "Sasabihin ko sa inyo pagdating natin sa bahay." Dumating na ang pinakahuling yugto ng pelikula, isang emosyonal na eksena. Pagdating nila sa bahay, naging malungkot si Timothy at sinabi ang hindi inaasahang balita, nalaglag na ang lahat ng kanyang mga dahon.
At kapag nalaglag ang huling dahon, kailangan na niyang umalis magpakailanman. Labis itong ikinalungkot ni Cindy at Jim. Nakiusap sila na manatili siya, pero hindi ito posible. Isang napakasakit at mabigat na sandali ito para sa kanila. Sa huli, bumagsak ang huling dahon, at nawala na si Timothy magpakailanman. Ito na ang pagtatapos ng The Odd Life of Timothy Green. Sa huling eksena, makikita sina Jim at Cindy na may bagong inampon, isang batang babae. Masaya nilang sinalubong ito sa kanilang tahanan, at dito nagsimula ang bagong yugto sa buhay ng pamilya Green. Dito nagtatapos ang napakagandang kwento. Ano sa tingin nyo ang pelikulang ito? Ay comment nyo sa ibaba ang inyong opinyon. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang recap. Kita-kits sa susunod na video.